Ayan, another day, another new vlog. Ayan siya guys. May papakita ko sa inyo na aking gagawin. Nalulutuin. Practice lang muna ito guys ha. Pero isi-share ko na sa inyo kasi kahit practice lang siya. Usually, gumagawa na ako ng kutsinta. So may panibagong recipe ako na nalaman. So itatry ko ito. Kasi yung aking gawa na kutsinta is medyo matigas ng konti. Ngayon, ito, may natikman kasi akong malambot. So, nag-asa ko sa kanya. Senior na naman sa akin. So, pag senior sa akin, isi-share ko rin sa inyo. So, ito, try ko muna, guys. Iba vlog ko rin naman. Panoorin mo. So, ngayon, meron tayong 2 cups of water. 1 cup of tapioca flour. And of course, we have 1 cup of flour. Itong asukal, usually, 1 cup dapat. Kaso ako, nilagay ko lang is 3/4 cup lang. Ayan. Depende na sa inyo. Then, yung lay water pala, kailangan wag marami para hindi matigas yung gawa mong kutsinta. And then, I have food coloring. Yan. So, kailangan talaga yan. So, yan yung mga ingredients, guys. So, mag-i-start na akong paggawa. Ayan. Ang tabayanan nyo, titignan natin kung hindi tayo papalpak sa panibago kong recipe ng kutsinta. So, ito na siya guys. So, unang ilalagay natin is yung flour. Okay. And then, tapioca flour. Ano siya? Tapioca flour. Try lang to guys ha, yung recipe na shinare sa akin. And of course, hindi mawawala yung ating asukal. Ayan. Mga dry ingredients yan siya, guys. Ayan. Ganyanin natin para ma-mix yan siya. Then, of course, lagyan natin siya ng food coloring. Itong tama lang ang food coloring. Nilagay ko lang 1/2 teaspoon. Kasi, maganda din namang makulay ang buhay. So, mix din natin. Ayan. Tsaka, ilagay na natin yung ating water. Ito, di ba, makulay. Tignan natin kung tama yung nasa isip ko na 2 cups of water. Yan yun guys. Parang magandang gawing empanada, no? Alam mo yung Ilocos empanada? Di ba ganito yung kulay niya? So, Ilocos empanada. Ayoko sirain ng ano nila, pero parang ganito talaga yung kulay. Yan siya guys. Then, of course, hindi mawawala yung ating lay water. Ay, wait, ha. Walang sukat ng lay water, depende sa inyo. Kasi sabi niya, naglagay daw ako ng konti lang. So, try natin. Ayan lang. Ganyan lang. 1/2 teaspoon. Try natin. Kung mag-work siya. Okay? Yan siya, guys. So, bago nyo isalang ng ganito, kailangan ang gagawin natin is yung sasalain natin siya. Okay. Ayan, sasalain natin siya guys. Ayan, may salaan ako. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Saka natin sasalain. Para lalong maganda. Aroon. First time ko gumawa ng panibagong recipe ng kutsinta. Kasi, nag-iisip talaga ako bakit yung kutsinta ko is medyo matigas ng konti. So, ito try natin itong binigay niyang recipe sa akin. Senior niya, napakabaki. Senior niya sa akin, guys. Kasi yan yung negosyo nila sa Batangas. Yan. College pa siya. Ganyan na yung niluluto nila. Ayan na siya, guys. Naisala na natin. Kayang din. Ano natin yung pakpak. Ayan. So, ito na siya. Ang ating lulutuing kutsinta. So, ayan siya guys. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, papahiran naman natin ng butter or oil. It's up to you kung anong gagamitin yung ano dito. Para hindi siya dumikit ba? So, ito na siya yung ating, what they call yung mga paglalagyan natin. Ito siya guys. Habang nagpapakulo tayo. Try lang to guys ha, kasi bagong recipe ko sa kutsinta. So, try ko lang.
naluto na ang ating first batch na kutsinta. Papakita ko sa inyo. Ito yung siya ngayon guys, yung aking niluto. So, malinis naman yung kamay ko. Hawakan natin. Ayan. Medyo malambot siya. So, try natin tikman. Okay siya. Okay din siya. Tama lang yung lasa. Kaya 3/4 lang talaga nilalagay ko. Okay siya. Masarap pa. Parang ganun din siya sa ginawa ko pero ito ano talaga ako pala sa akin. Ramdam mo na may tapioca talaga. Pero yung ginawa ko dati parang flour lang siya ba. Ito ramdam mo talaga may tapioca sa halo.